Nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito makakasama po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa para po malaman natin ang update tungkol dito sa malakas na bagyo na inaasahan po natin na mananalasa dito sa ating bansa. So good morning po Mr. Figuracion. Yes, Summer. Good morning din at sa ating po mga kababayan na nanonood po sa umagang ito. Magandang umaga po. Mr. Figuracion, ano po ba ang update na natin dito sa bagyong binabantayan natin? Ito po inaasahang papasok ngayong araw na ito ng Huwebes. So, ano po bang update natin? Nakapasok na po ba ito? At nasaan na ba itong lokasyon ito? At yung bilis na kinikilos ng bagyong ito? Ano pa ba mga detalye na dapat malaman ng ating mga kababayan tungkol sa bagyong ito? Yes, Summer. Yung bagyo ng si Yolanda ay pumasok na nga po ng Philippine Area of Responsibility kanina nga 12 ng umaga. At sa ngayon, patuloy po yan na kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. At habang papalapit po yan dyan sa may Eastern Visayas, mas lalo pa po itong lumalakas. At taglay po nito ang pinakamalas na hangin na ngayon sa 215 km per hour at pagbugso po na 250 km per hour. At nasa typhoon category nga po ito at maari na po tayo o masasabi na nga po natin yan na magkakaroon tayo ng public storm warning signal number 4 dahil nga po na-exceed na nito ang 185 km per hour. At sa ngayon, base po sa datos ng Pag-asa, itong Typhoon Yolanda ay namataan po yan sa layong 822 km silangan po nitong hinatuan na Surigao del Sur. At inaasahan pa rin po nakikilos yan pa hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Mr. Figuracion, ngayon po ba meron na po ba tayong itinaas na public storm warning signals? At saan-saan po ba ito para po malaman po nila ngayong as early as now para po malaman nila kung ano ba ang mga dapat nilang paghandaan? Yes, nagtaas na tayo ng public storm warning signal number 2 at 1 sa mga probinsya po ng Eastern Samar at Southern Leyte. Diyan po yan sa area ng Visayas. Samantala sa area na po ng Mindanao, ito po yung Surigao del Norte, including po yan ang Siargao Island at itong Dinagat Island, northern part nitong Surigao del Sur at ang northern part ng Agusan del Norte. Samantala po ang ating public storm warning signal number 1 ay nakataas na po sa Luzon area, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao Island, Burias Island, Masbate, Romblon, Marinduque at itong southern part ng Quezon. Samantala sa Visayas area, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental at itong Negros Oriental, Cebu, Camotes Island, Bohol, Siquijor, Leyte, Southern Leyte, Biliran Island at Northern Samar. Samantala po sa Mindanao area, Camiguin Island, Misamis Oriental, rest po ng Agusan del Norte at Agusan del Sur at itong rest po ng Surigao del Sur. At ibig sabihin po within 36 hours o in at least 36 hours, maranasan po yan mga lugar na yan under public storm warning signal number 1 ang malakas na hangin na umabot po sa 30 to 60 km per hour. Samantala yung mga lugar under public storm signal number 2 ay maranasan po nila ang hangin na umabot sa 61 to 100 km per hour in at least 24 hours. Eto Mr. Figuracion, marami po sa ating mga kababayan din, lalong-lalo na dito sa Metro Manila ang nagtatanong, maapektuhan ba tayo ng bagyong ito at posible ba na maisama rin tayo sa ilalim ng mga storm warning signals na ito habang lumalapit pa ang bagyong Yolanda? Although hindi naman tayo direktang hit o matatamaan itong si bagyong Yolanda, asahan natin na by tomorrow ay mayroon na po tayong mga pag-ulan dito sa Metro Manila dahil nga po sa outer cloud bands nitong si Yolanda. At asahan natin na magdadala yan ng light to moderate o mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa Metro Manila. At eto naman, Mr. Figuracion, marami rin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga social networking sites, ang kapansin-pansin din yung pag-aalala nila at yung talagang masidhi yung pagtutok nila dito sa magiging lagay ng bagyo. Ngayon maraming nagtatanong saan-saan ba tatama o dadaan talaga itong bagyong Yolanda na ito o bago ito makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Saan po ba ito magla-landfall? Saan pa ba ito dadaan? At kailan ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility?
Yes, more base nga sa ating forecast track na nandito po na pinag-view natin, bilang behavior niya pa yung ngayon na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 km per hour, ay babayin niya po itong bahagi nitong Eastern Visayas. At tatamaan po yan, magta-traverse po yan sa bahagi nitong Central Visayas, Western Visayas at sa Mimaropa area. At maglandfall po yan, ang ating pong, ating pong expected na landfall niyan dyan sa may Samar Leyte area by this Thursday ay dyan po sa, by Friday, dito po sa Samar Leyte area around 9 a.m. to 10 a.m. Okay, so since nabanggit mo na ang pag-landfall nitong Bagyong Yolanda na inaasahan nga mangyayari dito sa may Eastern Visayas, para mas maintindihan ng ating mga kababayan dito sa may Samar and Leyte, ano ba ang ibig sabihin kapag nag-landfall ang isang bagyo? Ano ba yung mga dapat nilang asahan kapag tatama talaga sa kanilang lugar yung nasabing bagyo? Yes, Amor, dahil nga itong si Bagyong Yolanda ay malakas nga po at maaari po tayong mag-raise ng Public Storm Warning Signal number 4 dyan sa may Eastern Visayas. Ibig sabihin po, maranasan nila ang masungit na panahon. Actually, yung pinakamataas na maximum winds na maranasan nila dyan o kung anumang taglay na lakas nitong si Yolanda ay maranasan po sa mga lugar na yan. Kaya naman itataas natin doon sa mga area na direct may apektuhan nitong bagyong si Yolanda ang Public Storm Warning Signal number 4. At doon po sa 600 km diameter po na babaybayin po nitong si Yolanda ay makakaranas po yan na masungit na panahon at kasama po dyan itong pag-uulan. Samantala yung mga karagatan na yung mga lugar na yan babaybayin nitong ni Yolanda ay maaari din po makaranas siya ng masungit o itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Okay, ngayong alam na natin na magiging lagay ng panahon dito sa mga nabigyan ninyo ng babala o yung public storm warning signals, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas. Paano naman yung natitirang bahagi pa ng ating bansa? Ano ba ang dapat nating asahan sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito ng Huwebes? Yes, Amor, actually sa Metro Manila, asahan lamang natin itong isolated na pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At samantala, yung Luzon o itong Northern Luzon, kasama na itong Central Luzon, asahan lamang natin itong mga isolated na mahinang pag-ulan. But definitely, ito pong Visayas, habang papalapit po itong bagyong si Yolanda, asahan natin na itong mga pag-uulan na itong mga cloudiness na yan at dito sa Mindanao at itong Mimaropa po ay makakaranas po yan ng mga pag-ulan. Although light to moderate pa lang po inaasahan natin sa ngayon at itong mga pagkidlat pagkulog, ganun din naman dito sa may Bicol area. Kaya naman sa mga susunod na mga weather forecast natin, asahan po natin na ilalabas na po natin itong masungit na panahon dyan. Kasi within 24 hours ay hindi pa naman po masungit ang panahon dito. Although itong mga cloud bands na yan ay maranasan na dyan na magdudulot po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. And maraming salamat Mr. Joy Figuracion sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa update na rin dito nga sa kapapasok lamang na bagyong Yolanda at binabantayan natin. Meron ka nalang ba mga reminders o paalala para sa ating mga manunood? Ang ating pong paalala sa ating mga kabayan, lalong-lalo na po itong areas dyan sa Visayas, sa Mindanao, maging dyan po sa Mimaropa area, ay manatili po tayo sa ating mga weather update o manatiling nakatutok po sa ating mga weather update. Maaari po sila mag-log on sa aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph dahil po itong si Yolanda ay may kalakasan at nagbabadya po ng mga malaking damage po dyan sa bahagi po niya ng Visayas at Mimaropa, maging doon sa Mindanao. Maraming salamat po muli. Natunghin nga po natin si Mr. Joy Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Ayan nga po, meron na tayong bagyong Yolanda dahil nakapasok na ng ating PAR itong bagyong Haiyan na binantayan din natin itong mga nakalipas pang mga oras. Kaya tutok lamang po dito sa Panahon TV para malaman po ang mga detalye tungkol sa mga pagbabago sa bagyong ito.